Ayun, ito naman na yung problem 2 natin sa objects in equilibrium. Tapos, bali, para mabilis, kayo na magbasa nito, as lead is tied, bla 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 bla. Tapos, explain ko na lang mamaya yung mga given. Kasi matagal na naman yung duration sa unang video. Bali, diretsuhin ko na. Bali, ganito kasi yung pinakita sa main diagram. Ito, dito muna mag-focus. Sa main diagram, meron tayong sled. Itong box na yan, yan yung sled. Yung sled na yan, naka-attach siya sa rope. Sabi niya dito, naka-attach siya sa rope. Ito yung rope. Itong diagram naman na main diagram is given naman na yan sa mga problems na dati. Given naman na yan sa mga problems dati. Bali, meron na kagad yung main diagram. Kayo na bahala mag-manipulate nun. Pero, ayun, i-distribute pa na natin yung given. Naka-attach daw yung rope sa sled, which is itong box, at saka itong tree. Bali, kung ito yung rope, dito na exert yung tension force. Bali, dyan yung T natin. Ito siya. I-arrow ko na lang. Tapos, ang normal force kasi sa physics, siya yung force na, kung, for example, ito. Ang normal force kasi, for example, may rope dyan, di ba? Yung rope, ito na yung tension force. Ang weight force, yung pababa. Ang pataas naman, yan na yung normal force. Basta kung ano ang pataas sa na direction based dun sa object mismo, yun yung normal force. So, dito yung object natin is yung sled. Yung sa taas ng sled, yun na yung normal force. Yung pataas na direction dun sa object natin, which is yung sled, yun na yung normal force natin. Tapos sabi ko kanina, yung pababa, ito, yan yung weight force. Bali, dito kasi ang gagawin natin is para ma-solve natin yung problem 2, ang pinaka gagawin natin is isolve natin yung x and y components. Kailangan natin ma-solve yung x and y components. So, paano natin gagawin yan? Para ma-solve natin yung x and y components, kailangan balik-rin natin tong main diagram. Bali, medyo complicated kasi to. Kailangan may, di naman sa prior knowledge. Parang kailangan nyo lang talagang intindihin yung kung paano madidistribute yung angles. Kahit yun lang, i-imagine nyo yung kung paano ko binabalik-baliktad yung diagram. So, dito, para mag-focus muna tayo sa x component. Ito muna. So, kailangan kasi natin kunin yung x and y components ng tension force, lahat ng mga forces, x and y components ng lahat ng forces. Yun yung tinuro ko sa inyo na dati na summation of all forces on the x-axis at saka y-axis. Parang yun lang din siya. Parang yung last video lang din. Mas complicated nga lang kasi to. So, dito, mag-focus naman na tayo dito sa diagram na pangalawa. Diagram when theta is based on the x-axis. Kasi, ang sinosolve natin yung x component. Bakit siya naging ganito, naging patayo? Ang ginawa ko kasi dyan, itong diagram na yan, binaliktad ko lang siya, ni-rotate ko lang siya. Tangina, nagpa-blur. Basta ni-rotate ko lang siya. Yan, imagine niyo, ni-rotate ko lang siya pa ganyan. Bali, nag-flat na to. Itong pa-diagonal na to, kapag ni-rotate ko, nag-flat na, kaya naging ganyan. Bali, parang ni-rotate ko lang siya as a whole. O, ganito, o. Hindi ko kasi mapakita. O, parang ginanyan ko lang, o. O, yun lang din siya. Ito.
Kapag na-rotate na siya, kailangan nating bumuo ng panibagong right triangle. Dito kasi yung right triangle sa main diagram is ito, di ba? Pero ang gagawin, kailangan kasi yung angle is kapag sinusolve natin yung nasa x-axis, kailangan yung angle is tawag dito, dapat nakadikit siya sa horizontal plane. Ayun, dapat nakadikit siya sa horizontal plane. Bali, paano yung gagawin para madikit natin siya? Ang gagawin, ito, kunin natin yung angle dito part. Ito part. Ano ba yung angle dyan part? Bali, parang hindi naman significant na alamin kung ano yung angle. Basta alam naman natin na may angle dito, di ba? Pero, ayun, para ituro ko na rin sa inyo. Para makuha natin yung angle dito, kung ano yung value niya, meron kasi yung tinatawag na sa right triangle na special right triangle na yung values is meron yung 30, 60, 90 triangle, tsaka meron din yung 45, 45, 90, ganon. Ang ibig sabihin lang nun, kapag sa right triangle, merong isa na 30 degrees, ibig sabihin yung nandito at saka yung nandito, kahit saan doon, pwedeng maging 90, pwedeng maging 60. Kasi um, para siyang right triangle na may distributed na dati na angles niya. Bali, ayun, automatic kung 30 yan, ito na yung 90 natin. Tapos, ito na yung 60 degrees natin. Ayan, 60 degrees yan. Kaya, kung mapapansin nyo, nakalagay dito 60 degrees. Hindi naman significant na alamin yun. Basta, kung sa, na lang, exam, ganun. Imagine nyo na lang na may angles. May angles yan. Basta, ang gawin nyo na lang is, dapat bumuo kayo ng right triangle according doon sa plane na sinasolve nyo. So, anong plane na sinasolve natin? Yun na sa horizontal plane. Kaya bumuo tayo ng right triangle dyan part. Ay, nakakalito talaga intindihin, pero kung nalilito kayo dun, maganda manood kayo sa kay organic chemistry ata, meron siyang tinuro na basics ng free body diagram. Bali dito nabaliktad ko na siya, di ba? Ngayon, distribute ko na yung angle dito na 60 degrees. Itong normal force, weight force, saka tension force na yan, paano ko nalaman kung saan dyan yun? Diba kasi ang tension force is ito, yung naka-attach siya sa rope. So, bali, parallel siya dito sa, dito sa heel natin. Ano ba yung heel natin? Ito, diba? Kaya ito yung rope, diba? Hindi, ito talaga kasi pala yung rope. Hindi ko lang nalagay. Bali, may rope dyan. Parallel siya dito sa horizontal plane mismo. Kaya, ang tension force, siya lang din ito. Yun ang tension force. Ang normal force, sinabi ko, yung pataas na direction dun sa object. Bali, ito yun. Ito yung tension force. Bali, kung nagpa-straight na siya, kasi ni-rotate ko na siya, di ba? Kung nagpa-straight na siya, which is ito na ngayon yung normal force. Tapos, ang weight force naman is ito, di ba? Itong pababa. Naka-straight siya na pababa sa main diagram. Pero since ni-rotate ko nga siya, naka-barekeng na siya. Balik, itong naka-barekeng na to, yan yung weight force. Kaya ayan, weight force ito, itong barekeng, tension force itong straight na yan, itong normal force ito naman straight na pa-vertical. So, kunin na natin yung mga nasa x component. Ang mga nasa x component would be tension force muna, unahin natin. Ang tinuro ko sa inyo, di ba? Ang katapat ng angle, yun yung opposite.
Wait lang, ilagay ko na rin yung normal force. Kung opposite, sa SOHCAHTOA, ang opposite, ano ang identity ng opposite? Sine. Kaya, magiging n sine theta ito. Tapos, ang tension force naman, adjacent siya na side. Opposite ito, itong side na to kasi katapat ng angle. Balik, yung nasa kabila, matik yun na yung adjacent. Ano ang identity sa adjacent? Cos, bali, magiging t cos theta, yung nasa x component natin. Tapos, yung sine naman nila, ibe-base nyo pa rin siya sa main diagram. Dapat bumalik kayo dito sa main. Ito kasi gagamitin lang talaga to kung kukunin mo yung cos, sin, ganun-ganun. Pero yung sine nila, dapat dito ka pa rin mag-base. Ito yung normal force, di ba? Ano yung direction niya? Pataas at pa-left. Since sa horizontal or sa x-axis tayo nagkahanap ng sine, magbe-base lang tayo kung pa-right or left lang, di ba? So, yung normal force natin, pa-left. So, anong sign kapag pa-left? Kapag pa-left, magiging negative. Kaya, magiging negative n sine theta ngayon siya. Tapos, yung t naman natin, pa-right naman siya. Tapos, ayun, pa-right naman siya. Bali, positive lapa yung t, yung sign ng t. Next naman, dito naman na mag-focus sa diagram when theta is based on the y-axis. Tapos, dito, di ba ang sabi ko, dito kasi ang ginawa natin, yung angle tinapat natin or tinugma natin sa horizontal plane. Ngayon, ay tinapat daw, hindi pala tinapat. Basta parang tinugma natin sa horizontal plane. Ngayon, dito naman, sa y-axis naman na, di ba? So, yung angle, dapat parang itutugma natin o didikit natin siya sa vertical plane. Ito, kung mapapansin nyo, nakadikit siya, di ba? Ayan, o. Nakadikit tong angle na to dito sa pa-vertical niya. Nabubulol ako minsan, nasasabi ko horizontal imbis na vertical eh. I-double check nyo na lang so kapag nagkakamali ako. Bali, ayun nga, nakadikit na siya sa vertical, di ba? Ano pala yung ginawa ko dito? Paano ko siya nadikit? Ang ginawa ko kasi dyan, gumawa ko ng... Ba't di siya nagpo-focus? Gumawa ko ng, triangle dyan. Tapos, yung angle dito is 30 degrees lalapa yung value nun. Kasi, meron yung tinuro sa ibang class na mirroring ng angles. Ay, pero hindi naman kailangan matutunan yun. Basta alamin nyo na lang na may angle lapa dyan. Ayun, ang hirap na explain nito. Basta bumuo ako ng right triangle na naman dito. Ayan o. Bumuo ako ng right triangle. Paganyan naman na right triangle. Paganyan. Yan, yan, yan. Ganyan yung binuo ko. And ito yun. Bakit ulit ako bumuo ng ganyan? Para maidikit ko yung angle sa vertical plane. So, ayun. Nakadikit na siya, di ba? Bali, kung ano yung nasa opposite, yun yung tension force. Paano ko na naman nalaman yung tension force na yan? Ito, yan yung rope. Parallel siya sa dito side. Parang same lang yung line nila, na yung direction ng line nila. Kaya yan lang din yung tension force. Tapos, yung normal force naman siya yung pataas, which is ito. Pataas na direction ng object, which is ito. Yan yung normal force. Bali, parang kadugtong niya lang to. Bali, siya lang din yun. Normal force lang din yun.
Ang weight force yung pababa, which is ito, bali, yun lang din yung weight force. Tapos, bali, ang mga nasa Y component is opposite ang tension, bali, sin ang gagamitin dyan. T sin theta. Tapos, dito naman, sa normal force, adjacent siya, so cos ang gagamitin, T cos theta. Tapos, kapag naman, ay gago, nakikita ba? Ayan, T sin theta, T cos theta. Tapos, kapag naman kukunin nyo na yung sine nila sa y-axis, alam naman natin na yung direction nila is pataas. Pataas sila both. Ang tension force, ang tandaan nyo lang sa tension force, ang palaging direction ng tension force is kung saan siya kung ang rope, kasi ang tension force lagi sa rope lang yan na-apply. So, kung saan nakatali ang rope, ibig sabihin doon yung direction niya kaagad. So, like, for example, dito sa elevator na example natin noon, yung elevator, nakatali siya or nakakabit siya dito sa ceiling. Ibig sabihin, yung direction na ng rope na yon pa-upward na. Kung saan siya naka-attach is yun yung direction niya. Itong tension force natin or yung rope natin naka-attach siya sa puno. So, yung direction niya is papunta dun sa puno. Kaya, ganun. So, balik tayo. Ang sign nila both positive kasi upward pareho. Kaya, ayan, meron na tayong components. Ngayon, kapag may components na, ready na tayo i-solve. Ready na tayo i-solve yung forces. So, tinuro ko dati na ba't lumalabo? Putang ina. Summation of all forces on the x-axis equals to 0. Tapos, balikan natin yung andun. Ano yung mga forces natin on the x-axis? Ito yun. T cos theta tsaka n sin theta. Bali. T cos theta. Tapos, minus yun. Negative kasi yun. Bali, n sin theta equals 0. Yung theta, ang ilalagay natin dyan, 30. Kasi, yun la pa yung nasa given. Ayan o. Ito kasi given to itong main diagram. Parang iniba-iba ko lang siya dito para sa x and y na plane. Pero yung pinaka-given talaga niya na theta is 30. So, yun la pa yung gagamitin natin kapag isa-solve na natin yung forces. Bali, t cos 30 minus n sin 30 equals 0. Tapos, i-transpose mo lang itong n sa kabilang side. Cos 30 will be equal to positive sin 30. Tapos, divide both sides by cos 30. Cancel. T is equals to n sin 30 over cos 30. Itong na-solve natin na to is i-imbak muna natin dyan. Magagamit kasi din yan sa next pa na part. Kaya, hayaan muna natin yan. So, pero gagamitin pa rin yun. So, wag nyong buburahin ganun. Basta, ano nyo lang. I-stay put nyo lang yun. Yung na-solve na yun. After i-solve yung forces on the x-axis, solve naman na yung nasa y. Bali, all forces in the vertical plane is equals to 0. Ano yung mga nasa vertical plane? T sin theta, or ilagay ko na kagad, 30 na kagad lagay ko. Tapos positive naman both, kaya n, bali plus n cos 30
Tapos, 'di ba sa vertical palaging andun yung weight? Andun kasi palagi ang weight force sa vertical. Bali dito lang natin siya ilalagay. Minus weight na 77 newtons equals 0. Bali ganyan siya. Ang gagawin natin dito, itong t na yan, nasolve na kasi natin yung value ng t. Which is ito yun. Bali, ang gagawin natin, ito, yan, ilalagay lang natin siya dito sa t na yan. Bali, itong t, magiging, ang tagal mag-focus, magiging n sine 30 over cos 30. Tapos, sine times sine 30 plus n cos 30 equals to 77. Kasi tinranspose ko na yung 77. Bali, gaya ng dati, kukross ko to. Ito kasi, itong n sine 30, i-multiply mo sa denominator niya na 1 na imaginary. Bali, parang kokopyahin mo lang din siya. Bali, n sine 30 yan. Tapos kapag ipag-multiply mo ang sine sa cos, magiging tan. Kaya, magiging tan 30 lapa yan. Tapos, copy mo na to. Equals 77. Tapos, ang gagawin na next, ilabas mo yung n. I-factor out mo. Bali, n sine 30 tan 30 plus cos 30 equals 77. Tapos, pwede mo na i-divide both sides by sine 30 tan 30 plus cos 30. Tapos, cancel to. N is equal to, i-solve mo na yan sa calcu. Wait lang. 77. Bali, ito ang lalabas. 66.68. Yan na yung value ng n natin. Pero, or 66.7 pala. Pero yan lang din yun. Nasolve na natin yung n. Bali, pwede na natin masolve yung t. Ipa-plug na lang natin siya dito. Bali, t is equals to 66.7 sin 30 cos 30. Tapos, isolve nyo na lang yan sa calcu. 66.7. Ang answer is 38.51 or 38.5. Ayan na yun. 38.5 at 66.7. Yan yung answer. Thank you sa pakikinig.